Nako, eto mga babayan, pag-usapan natin. VP Sara Duterte posibleng mag-resign para matakasan ang impeachment complaint at para wag mabuksan ang mga bank account. Okay, so yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan mga kababayan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. At shoutouts na rin sa mga subscribers natin dyan. At syempre, lagi nating hiling, no? 1 view, 1 like po sana sa ating video. Paki-like naman po ang ating video ngayon para mas marami pong makapanood. Maraming salamat sa inyo. Okay, so ito mga babayan, no, usap-usapan ngayon at umuugong po, no, ito pong posibilidad na itong si Sara Duterte ay mag-resign mga babayan. No, pinagsasubmit na nga po siya ng sagot, no, ng Kongreso tungkol po sa mga impeachment complaints sa kanya, pero as of now wala pa pong pinapasang sagot ito pong kampo ni Sara Duterte at sinasabi nga po na mag-antay daw po ang Kongreso kung sasagot sila o hindi, mga kababayan. Ngayon, ang umuugong pong balita, no, ay ang posibilidad, no, na what if kung mag-resign po itong si Sara Duterte. Okay, so yun yung pag-uusapan natin mga kababayan, no. Actually ganito 'yan. No, kung si Sara Duterte ngayon ay nahaharap po sa impeachment complaint, mga babayan, kung siya po ay magre-resign, mga babayan, no, posibleng mawawala po yung impeachment complaint sa kanya. Yun po yung pagkakaintindi ko. Correct me if I'm wrong, mga babayan. At makakatakbo pa po siya sa 2028. Okay, so kung siya naman po ay sasalang sa impeachment, at siya po ay napatunayan, mga babayan, no, na guilty po, no, at siya po ay mai-impeach, no, si Sara Duterte po, mga babayan, no, ay hindi na po makakatakbo, no, sa mga posisyon, sa kahit anong posisyon, mga babayan, kasi impeach na nga po siya, 'di ba? Kasama po 'yun sa magiging parusa sa kanya. So, yun po yung pagkakaintindi ko, ha. Correct me if I'm wrong, mga kababayan. Okay? So, kasi hindi naman tayo ganun ka-expert. No, base lang yan doon sa pagkakaintindi ko doon sa mga balita. Okay? So, ito, panoorin natin itong balita na to, mga kababayan, at ating pag-usapan at himay-himayin natin to. Alright? Let's go. Na lumusot na po, no, yung sufficiency in substance ng dalawang impeachment complaint laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Pero alam mo, partner, kahapon nag-uusap kami nila din Tony Lavinia, no? At napa-realize niya sa akin na sabi niya, what if another scenario, attorney, is what if the Vice President resigns? Yan, no. So, ano po ang mangyayari, mga kababayan, no, kung si VP Sara Duterte ay magre-resign? Lusot na nga po ba siya, no, dito po sa impeachment complaint laban sa kanya? Hindi na po ba mabubuksan ang mga bank accounts na naglalaman di umano ng limpak-limpak na salapi mula po sa droga, no, at sa mga pogo? Okay, so yun po, no, ano kaya ang mangyayari, mga babayan? Or steps down sa kanyang posisyon. Sinabi ba ni Dean Lavinia? Hindi, off-cam na lang kami nag-uusap nito eh. Another scenario to look at is what if the Vice President resigns habang pinag-uusapan pa itong impeachment complaint na ito? Itutuloy pa po ba ang usapan kahit nag-resign na siya? Dahil ang... So, hindi na magpupush yung impeachment? Oo, dahil... magpupush po ba? Or ipupush pa rin po to dahil ang decision naman ito, partner, ay yung disqualification from public office. Yan, no, yung disqualification from public office, mga kababayan. So, ibig sabihin, hindi na po siya pwedeng tumakbo. Perpetual disqualification from public office. Di po ba, attorney? Is that a good move? Tactical move? Nasa Kongreso na yan. Totoo na ang primary purpose ng impeachment para tanggalin yung tiwali or yung nagkasala na matataas na opisyal ng ating gobyerno. Kasi ganito yan, mga babayan, no? Kung sakaling hindi po mai-impeach si Sara Duterte at kung sakaling hindi po magiging grounds yun, no, na siya po ay pwede pa rin tumakbo, no, bilang Pangulo sa 2028, malaking problema po yan.
No, maalala po ninyo ang sinasabi nga po na bubuel, parang sinasabi ng mga DDS no na maghanda kayo. May mga pagbabanta kasi. No? Parang nagbabanta sila na babalikan no ni Sara Duterte lahat ng tumitira sa kanya. No? Pero alalahanin ko natin sa ating konstitusyon, dalawa yung maaaring kaparusahan yan eh. Ito. Yung bang matanggal sa pwesto at saka absolute o kaya perpetual disqualification from any public office. Okay. Kasi di ba, mabibigat yung mga kasalanan at matataas na posisyon yan. Tama Corruption yun, mga kababayan. Diba? At saka hindi po basta-basta yung perang kinuha. Diba? Pera po ng taong bayan yan. lang na mabigat. At saka kung hindi man pera ng taong bayan yan, kung pagbabasihan natin, yung sinabi po, no, netong si dating Senator Trillanes, no, yung pera po nila, di umano, ay galing po no, sa hindi magaganda. Di umano, galing daw po sa droga. Di umano, ay galing daw po sa pogo. Di ba mga kababayan? No, so kung meron tayong ganyang klaseng namumuno sa ating bansa, no, magtitiwala ka pa ba? So, hindi na tayo naiiba doon sa mga tinatawag nilang mga narco countries, mga kababayan. Diba? Absolute o kaya perpetual disqualification from any public office. Okay. Kasi di ba, mabibigat yung mga kasalanan at matataas na posisyon yan. Tama lang na mabigat din yung parusa. So, but historically, mayroong pagkakataon na pag nag-resign yung tao, hindi na tinutuloy ng Kongreso yung kaso. So, it depends. Yun. So, hindi na raw tinutuloy, mga babayan. So, parang makakalusot na. No, etong si Sara Duterte doon sa impeachment. Kayo po ba ay papayag, mga babayan? No, na yan pong impeachment complaint ni Sara, no, matatakasan niya? No, kung may mga pagkakasala man siya, mga babayan, at totoo yung mga akusasyon sa kanya, papayag po ba kayo na mabaliwala po ang lahat na yon at muli siyang makatakbo sa public office? Muli siyang makatakbo sa 2028? Papayag po ba kayo ng ganun, mga kababayan? Sa Congress. Pero sa aking paningin, mas maganda po siguro ituloy nila. Kasi maalala ninyo yung COMELEC chairman noon, allegasyon ng corruption, yung ombudsman, nag-resign na lang sila, tapos eventually after a few years, nakabalik pa sa gobyerno. Yun na nga, di ba? Nag-resign, tapos nakabalik uli sa pwesto. Di ba? Ganun yung pwedeng mangyari, mga babayan eh. So parang ni-recycle lang natin yung mga tao na yun. So parang nabaliwala lang yung investigasyon, nabaliwala yung mga tawag natin dito, yung mga akusasyon, nabaliwala yung mga kaso hanggang sa matabunan na po yan. Diba kasi pwede silang bumalik eh. Pwede uli silang tumakbo eh, especially etong si Sara Duterte. Pwede siya uling tumakbo sa 2028, mga kababayan. No, so yun yung aabangan natin ngayon, mga kababayan. Kung hindi siya magpapasa ngayon, nang sagot niya sa impeachment, magre-resign kaya etong si Sara Duterte? Yung mga napaparatangan noon, di ba? So sana, mas maganda ituloy, kahit mag-resign. Brought to a closure. Kasi hindi rin natin alam kung guilty or not guilty ba, di ba? So, tama, di ba? Dapat tuloy yung impeachment complaint kahit mag-resign yan. Mas maganda ituloy, kahit mag-resign. Brought to a closure. Kasi hindi rin natin alam kung guilty or not guilty ba, di ba? So, mas maganda for the benefit of taong bayan at para mabawasan itong mga propaganda, counter-propaganda, di alamin natin ang totoo. Let Congress go through the process at mahusgahan. Hindi naman dapat ito pinapatagal eh. Oo. Remember, di ba, attorney, yung case ni Mercedes Gutierrez, naalala nyo, nag-resign na lang siya, hindi na pinush yung impeachment, if you remember that. Tama. And then eventually, di ba, na-appoint siya sa mga government positions. So, where's the accountability, di ba? But, yun nga, I hope na hindi ganun yung bang accommodation o kaya political exigency na. Because, kaya paulit-ulit yung mga itong nangyayari kasi nga, hindi talaga napapanagot ng maayos. Hindi talaga nagkakaroon ng maayos na closure yung impeachment process na yan. Either way, no? Convicted, guilty or not guilty, I think it is very important for our country na tumuloy ang proseso at magkaalaman ng katotohanan.
I see. So, for now, kasi parang feeling ko, based on mga nakikita ko sa social media, pag if ever na mag-resign nga siya, so ibig sabihin, ang gusto nyo mag-push pa rin ng Congress na ituloy pa rin ang kaso, kasi parang ang gusto yata niyang move dito ay ma-preempt na. Kayo na mag-decide kung gusto nyo pa rin ako iboto or whatever kasi nag-declare na siya, she's running. So, para mawala na. So, tingin nyo ba pag ganitong mga deklarasyon, kung hindi dumaan sa, let's say, proper na impeachment proceeding, it could ruin her chances in 2028 kasi syempre may expose, bakit ayaw niya dumaan sa proseso? Pwede. Yun na nga, di ba? Yun na nga, mapapaisip ka ngayon mga kababayan. So, yun yung sinasabi natin na baka gusto niyan takasan. No, yung pag-o-open po ng mga bank accounts. 'Di ba? Ito yung balita na to mga kababayan na kung saan ito ulitin lang natin, no. Itong mga income tax records, lahat mga kababayan. No, yung mga bank records po nila kasama yung kanyang asawa. Ito Ilang miyembro ng House Justice Committee na ipagsampina ang income tax return at business record ni Vice President Sara Duterte sakaling simulan na ang impeachment proceedings. Layo nitong bigyan ng pagkakataon ng Vice Presidente na ipaliwanag ang sinasabing 50 million pesos na wealth gap sa pagitan ng kanyang net worth at nakuhang sweldo mula sa pagseserbisyo sa pamahalaan. Mahigit 7 million pesos lang ang net worth ni VP Sara noong 2007 pero tumaas sa 88 million pesos noong 2024. 'Di ba mga kababayan? Ang laki ng discrepancy. Biglang tumaas. No, ano ba yung negosyo nila? 'Di ba? Ipapa-double check ngayon 'yan. 'Di ba? Pati yung mga bank accounts. So ito kasi ma-expose na sila mga kababayan. No, malalaman na saan ba galing yung pera na yan. No, na ginagastos din yung pinambabayad kay Kaufman. Saan na yun? No, na umaabot na po ngayon kagaya nga ng kinocompute natin, nasa 1 billion mahigit na. Kung tama po yung sinasabi, no? Na 150 million di umano ang binabayad kay Kaufman. No? So kung 1 year na dun si Digong, edi nasa 1 billion na. Saan galing yung 1 billion na yun mga kababayan? Baka galing dun sa maleta, no, na binigay nung panahon ni Digong. O maletang nakita di umano, no, na itinatransport, parang gano'n. O tuloy natin 'to. Yung ganoon di ba? Yung mga political analyst ng mga sinasabi nila, di ba? Well, of course, he can avoid accountability kung mag-resign siya at hindi na itutuloy. But that's not her fault. Pwede siya mag-resign. Kahit nag-resign na siya, pwede pa rin ituloy. Kaso ito impeachment case. So secondly, alam mo, isang practical dyan, maraming lalabas dyan sa impeachment proceedings dahil nga public Parang investigasyon din yan ng Blue Ribbon Committee ng Senado na maaaring gamitin ng Ombudsman o ng DOJ para magsampa ng appropriate criminal charges. So, kung meron mang mga sapat ebidensya, lalo ngayon, may mga bagong mga aspeto yung mga impeachment na analyze at assess na ng Kongreso, lalabas yung mga testimonya at mga ebidensya dyan. Yun, maaaring pick upin ng Ombudsman o ng DOJ at merong pwedeng next gen expectations, they will file the necessary criminal cases if the evidence points to that direction, diba, of it is warranted. Isa yan na practical na kinakailangan na maaring maging resulta ng full-blown impeachment process. Separate kasi yung criminal case dun sa impeachment. At para sa atin na lang, kasi otherwise, di lahat ng mga accountability dadaanan na lang ng social media, kanya-kanyang propaganda, o kaya politikahan na lang. Diba? Parang election na lang, botohan na lang. Pag nanalo ka, hindi ka guilty. Alam naman natin, very imperfect ang ating political election process at money talks during election. Isa na lang, attorney, before we let you go. This will be the first
if ever matuloy itong impeachment complaint na ito into Senate po, no, this will be the first impeachment case ng mataas na opisyal na mangyayari in history. And what are you expecting po na dapat na dapat nating makuhang outcome out of this? Well, let me just be accurate about the premise. Meron na hong mas mataas na opisyal na na-impeach eh. Pero Justice umabot ng po, Supreme hindi Court, yun umabot sa ano eh, di ba? Umabot ba yun sa Senate trial? Di po ba nag-walk out? Nag-walk out. Oh, Hindi, yung nag-walk sa out. Supreme Court, hindi. Oo. May desisyon na ang Senado. Oho. Noong panahon ni President Estrada, na-impeach din siya. Umabot hanggang Senado. Nag-walk out na lang sila kasi nga ayaw Buksan yung second Ayaw envelope. buksan yung envelope, opo. Di ba? O yung kay dating Comelec Chairman Bautista, dating Ombudsman Gutierrez, na ano yan, pero hindi na lang nila tinuro kasi nag-resign na lang yung tao. Ngayon yung isa nasa stage, yung isa nakabalik pa sa gobyerno. So, hindi naman. The highest so far na na-impeach, Chief Justice ng Supreme Court. He was impeached for dishonesty or graft and corruption. So, dapat hindi ho tayo matakot sa proseso ng impeachment because it is an accountability mechanism. It's a mechanism by which the people will find out in an organized and transparent manner totoo ba o hindi at ano ba ang pananagutan ng mga matataas na opisyal. Dapat masanay tayo dyan. Hindi sana natin kinakatakutan ng impeachment. Alright, with that, we'll Okay, so yun mga kababayan, no? Actually, dapat talaga no, na dumaan sa impeachment trial etong si Sara Duterte para malaman no, kung totoo ba yung mga akusasyon sa kanya o hindi. No, kasi kung ganyan na hindi po dadaan sa impeachment yan, mga kababayan, talagang mapapaisip ang tao. No, iisipin ng tao na may tinatago talaga etong si Sara Duterte. At the same time, no, makakabalik pa siya sa pwesto. Kung hindi siya mai-impeach at magre-resign siya. Dapat kahit nag-resign siya, ituloy yung impeachment. 'Di ba? Ituloy yung impeachment. Okay? So, yan no, anong masasabi niyo diyan mga babayan? Okay? So, i-comment sa ibaba yung mga opinion na tatay niya pag-usapan. Alright? So, yan muli kita sa ating next video upload. Dito muli ang inyong Kuya Mobsit sa Mobs TV. Peace. I'm out.